DZRH. Magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Maulang umaga Pilipinas. Ngayon po ay araw muli ng Lunes. Pero may bagyo po tayong binabantayan. Ngayon po ay 27 na sa buwan ng Mayo, huling linggo para sa buwan ng Mayo 2024. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes kasama niyo magbabantay sa tinatahak pa rin ng bagyong Aghon ngayong Lunes ng umaga. Sa ulo po ng ating mga balita, bagyong Aghon lumakas pa. Isa na ngayong typhoon. Signal number 3 nakataas sa ilang lugar. Ilan namang LGU nagsuspindi ng klase. Pangulong Bongbong Marcos pinakilos ang mga ahensya ng gobyerno para tulungan ang mga apektadong residente ng bagyong Aghon. Bagyong Aghon hindi naman nakatulong para tumaas ang antas ng tubig sa 4 na dam sa Luzon. Bagong pinakamataas na heat index na 55 degrees Celsius na itala sa Guian, Eastern Samar sa kabila ng nararanasang mga pagulan. Muling pagsusuot naman ng face mask iminungkahi sa harap ng banta ng COVID-19. Department of Migrant Workers may ikinasang contingency measure para sa mga OFW sakaling lumala ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China. Yan po muli ang ulo ng ating mga balita ngayong 27 sa buwan ng Mayo 2024. Live nationwide via satellite na papakinggan maging sa mga nasa Salentaho ngayon na binabayo ng bagyong Aghon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live streaming sa Facebook at YouTube via DZRH News at DZRH News Television. Of course, kasama rin ang ilang istasyon ng radyo natin nationwide. Sa detalye po ng ating mga balita. Magandang umaga Pilipinas! Lumakas pa ang tropical cyclone Aghon o Typhoon Aghon at ngayon nasa typhoon category matapos mag-landslide ng mag-landfall ng 9 na beses at patuloy na nanlalasa sa lalawigan ng Quezon. Ito'y may taglay ngayong lakas ng hangin na umaabot sa 120 km kada oras mula sa 100 km kada oras noong sa nakaraang update ay severe tropical storm pa lamang. Ito po'y may bugso ng hangin aabot sa 180 km kada oras malapit sa gitna mula sa dating 150 km per hour. Huling namataan na mata ng bagyo sa coastal waters ng Bordeos, Quezon habang kumikilos pa northwestward direction sa bilis na 15 km per hour. Nakataas naman ngayon ang signal number 3 sa Polillo Islands habang signal number 2 naman sa Aurora, northern at central portions of Quezon at sa northern portion ng Camarines Norte. Samantalang nananatili naman sa signal number 1 ng Metro Manila, eastern portion of Isabela, eastern portion ng Quirino, eastern portion ng Nueva Vizcaya, eastern portion ng Nueva Ecija, east gayon din ang eastern portion ng Pampanga. Signal number 1 din po sa southeastern portion ng Bataan, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, nalalabing bahagi ng Quezon, Marinduque, nalalabing bahagi ng Camarines Norte at northern portion naman ng Camarines Sur.
Batay sa pagtaya ng Pag-asa, ang Typhoon Agon ay inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Miyerkules, pagsapit po ng hapon o gabi at patungo naman ng Japan. Alas 4:13 ng umaga, 9 na beses na naglandfall ang bagyong Agon bago ito tuluyang lumakas at naging isang ganap na typhoon. Sa report ng DOST Pag-asa, unang tumama sa kalupaan ng Humonhon Island sa Giyan, Eastern Samar. Ang bagyong Agon dakong alas 11:20 ng gabi noong araw ng Biyernes. Sinundan ito ng paglandfall sa Giporlos, Eastern Samar alas 12:40 ng madaling araw noong Sabado, habang alas 4 ng madaling araw naman sa Basiao Island, Catbalogan City, Samar at alas 5 ng umaga sa Cagduyong Island sa Catbalogan City sa Samar. Alas 10:20 naman ng umaga nang tumama ito sa Butuan, Ticao Island sa Masbate City, at sinundan agad ng pang-anim na landfall sa Masbate City, Masbate alas 10:40 ng umaga, saka muling tumama sa kalupaan ng Torrijos, Marinduque alas 6 ng gabi. Muli po, yan po ay 9 na beses na naglandfall, habang po ngayong araw patuloy pa rin pong lumakas. Batay ho sa huling update ng DOST Pag-asa kaninang alauna ng madaling araw, at aantabayanan natin yung pinakabagong update kung nasa na nga ba itong bagyo maya-maya pong alas 5 sa update muli ng Pag-asa. Ayon sa Weather Bureau, unti-unti nang bibilis ang bagyong Agon habang patuloy na lumalakas, habang inaasahang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules. Sa kaugnay pa rin balita, pinag-iingat ni Pangulong Bongbong Marcos ang publiko sa gitna ng pananalasa ng bagyong Agon sa maraming lugar sa bansa. Sa kanyang post sa social media platform na X, hiniling ni Marcos na maging alerto ang mga Pilipino at unahin ang kanilang kaligtasan. Inatasan din ni PBBM ang local government units o LGUs at emergency units sa buong bansa na i-monitor ang sitwasyon. Ayon sa Pangulo, naipakalat na ng gobyerno ang tulong kabilang ang pagkain at non-food items sa mga evacuation centers para sa mga sinalanta ng bagyo. Sa pinakauling monitoring ng Pag-asa, nakasyam na beses na naglandfall ang bagyong Agon, at sa Miyerkules pa ito lalabas ng PAR. Samantala ngayon naman po, ito naman po yung update. Kung gusto nyo hong malaman yung pong kung anong signal number ho sa inyong lugar, kung kayo ho ba ay nasa signal number 1, 2 o 3, yan po ay binabanggit naman natin sa mga nakikinig sa radyo via 666 kHz at gayon din po sa iba't ibang relay stations ng DZRH nationwide. Ngayon naman po, kung kayo po ay nakatutok sa DZRH TV, yan po ay naka-flash sa inyo pong mga TV screen. Para naman sa lugar ng mga walang pasok, nag-anunsyo na ng suspensyon ng klase para ngayon Lunes, Mayo 27 ang ilang lugar dulot ng matinding dala na ulan ng bagyong Agon. Kabilang sa mga walang pasok ang mga sumusunod po na lugar dito sa Metro Manila ay Las Piñas City, gayon din ang Malabon City, Aurora, kabilang po ang government work. Wala rin pasok sa buong lalawigan ng Batangas, Laguna at Quezon. Automatiko pong walang signal sa preschool kung nasa ilalim ang isang lugar sa signal number 1 dahil sa bagyo, habang kindergarten hanggang high school kung nasa signal number 2 at all levels kapag signal number 3. Apat katao ang napaulat na sugatan sa pananalasa ng bagyong Agon. Ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Director Edgar Posadas, naitala mga ito sa Bicol Region pero sumasalang pa sa kanilang beripikasyon. Kukumpirmahin pa rin niya ng Office of Civil Defense kung may kinalaman sa bagyong Agon ang pagkamatay ng isang grade 8 student sa Misamis Oriental. Sinasabing nabagsakan ng malaking puno ang sinasakyang tricycle ng dalagita noong araw naman ng Biyernes. Tanong po ninyo sa death sa Misamis, sa Region 10 nito. Sa ngayon po, wala pa pong naiulat sa amin, but we will look into that. We will ask our regional officer, Region 10, to validate. Alam po ninyo, medyo may kahirapan, gusto ko rin ito ipaliwanag. Kung mga quick data on deaths sa amin, hindi kasi sa OCD yan, kasi may proseso po tayo, yung management of the dead and the missing.
Ang tinig ni OCG spokesperson Director Edgar Posadas. Samantala sa kaugnay pa ring balita, apektado ng pananalasa ng Bagyong Aghon ang nasa 2,734 na individual o 513 pamilya sa bansa. Sa press briefing, sinabi ni Office of Civil Defense spokesperson Director Edgar Posadas na 2,669 katao ang inilikas sa 8 evacuation centers. Sa Eastern Visayas, 2,026 na individual anya ang nakaapektuhan habang 708 naman sa Bicol Region. 19 na syudad at bayan ang nawala ng kuryente sa 2 rehiyon at may 21 kabahayan ang napinsala kung saan 4 dito ang totally damaged habang 17 ang partially damaged. Iniulat naman ng Philippine Ports Authority o PPA na stranded ang mahigit 7,100 pasahero na pinakamarami sa Palawan na may 1,602. Pong sunod-sunod ho na balita natin ay patungkol ho sa pagbabantay pa rin ho natin epekto ho ng Bagyong Aghon lalo na sa eastern part na sinalanta ho ng bagyo. Partikular ho, antabayanan nyo ho mga updates dyan live sa Quezon Province. Samantala, nakaranas naman ng mga pagulan at power outage ang ilang mga lugar sa Eastern Visayas epekto ng Bagyong Aghon. Sa panayam ng DZRH kay Director Lord Byron Torrecarion ng Office of Civil Defense Region 8, sinabi ng opisyal na maliban sa mga pagulan, umabot sa 1,252 ang mga pasahero ang na-stranded sa iba't ibang mga pantalan sa rehiyon. Aabot din sa 304 na rolling cargos at 10 vessels ang na-stranded hanggang kahapon. There were reports of moderate to heavy rainfall in Borongan. We have also received reports from Catarman na medyo tumigil yung ulan mga 3 hours ago. As of 7 a.m., we have around 1,252 passengers that are stranded in the different ports of the region, around 304 rolling cargos and 10 vessels po. Yan po ang tinig ni Office of Civil Defense Region 8 Director Lord Byron Torrecarion. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon pong Monday morning, panigurado mahina isda ngayon dahil maulan-ulan ho. Magkano ba? May isda bang mabibili dyan ngayon? RH27 Noche Cacas, bagamat ngayong madaling araw habang tayo ay papunta dito sa DZRH, wala namang ganong pagulan, ambon-ambon lang. Pero bigla-bigla hong lumalakas pa rin Kamusta naman ang presyo ng mga bilihin dyan sa Las Piñas City Public Market? RH27 Noche Cacas. Noche, good morning. Mayong buntag, Yoel, ngayong Monday morning, wala pa rin pagalaw sa presyo. Meron ding iba pero hindi naman ganun ang epekto itong mga nakalipas na pag-ulan hanggang ngayon. At ang liempo pa rin, Yoel, nasa 380 pa rin ang kilo dito sa Las Piñas City Public Market. Ang kasin naman, 330 ang kilo, manok 195. Habang walang pagalaw sa baka yung laman, 480 pa rin ang kilo. Ang bangos naman, 240 ang kilo, galunggong 240, tilapia 150. Alumahan na 340 ang kilo. Ang gulay naman katulad ng cauliflower, ganun pa rin ang presyo, 180 ang kilo, patola 90, ang siling mahaba 170 ang kilo, kamatis 90, bawang 170, ang luya ganun pa rin ang presyo, nasa 200 pa rin ang kilo. Ang carrots naman 105, talong 100, ampalaya 135, labanos 140, patatas 115, pipino 100, repolyo 80, sibuyas pula 105. Sama na rin natin ang pechay Baguio 100 ang kilo, pechay Tagalog
120, kalabasa 60, habang ang sayote 100 ang kilo. Sa mga magkakapi naman ngayong umaga, katulad ni Tatamon Samson ng Manila Bulletin, suking-suki ng DCR8. Tatamon, ang presyo ng refined sugar sa 90 ang kilo, yung was at yung brown sugar, pareho sila nasa 80 ang kilo. So yan ang presyo ng ilang pangunahing bilihin ngayong maulang morning dito sa Las Piñas City Public Market. Mula kanan sa Pilipinas sa DCR8, ako si Nancy Kakasutuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala sa iba pang o sa kaugnay pa ring balita doon sa binabanggit natin kanina na suspension ng mga pasok sa eskwelahan dito po sa Metro Manila ay kabilang na rin po dyan ang Taguig City. Yan po ay mula kindergarten hanggang grade 12 public and private. Ayon sa Taguig City LGU, bunsod pa rin ito ng nasa ilalim pa rin ng Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 o Signal Number 1 ang Metro Manila. Ulitin ko lamang po, Taguig, Kinder to Grade 12, Public and Private. Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pang mga balita, tiniyak naman ng Manila Electric Company o Meralco na nakahanda silang tugunan ang power outages sa mga lugar na nararagasan ng bagyong Aghon. Ayon kay Meralco Vice President at Corporate Communications Head Joe Zaldariaga, naka-standby na ang kanilang mga crew para tumakbo sa mga may electricity service concerns. Sinabi rin ni Zaldariaga na may nakalatag silang precautionary measures para maibsan ang impact ng bagyo. Pinayuhan niya rin ang mga binaha na patayin ang main electrical power switch o circuit breaker at iwasan ng electrical appliances o outlets kapag basa ang kamay. Ibang delikado ito lalo na doon sa mga nagja-jumper pa rin. Sa kabila naman ng pananalasa ng bagyong Aghon, bumaba ang antas ng tubig sa Angat Dam at 3 pang dam. Ayon sa Pag-asa Hydrology Division, bumaba sa 178.80 meters. Lalo pang sumadsad ang level ng tubig sa Angat Dam hanggang kahapon mula sa 178.89 meters noong araw ng Sabado. Mababa pa rin ito sa 180 meters na minimum operating level ng dam na siyang nagsusupply ng 97% na tubig sa Metro Manila. Bumaba rin sa 743.28 meters ang antas ng tubig sa Ambuklao Dam mula sa 743.30. San Roque na may 225.80 meters mula sa 226.28 meters at Magat Dam na nasa 177.13 meters mula po yan sa 177.31 meters. Bagamat point system lang yung tinitingnan natin dito na difference sa pagbaba ng mga dam, nakikita natin na patuloy sa pagbaba. Kung maalala ninyo, noong araw ng Huwebes o nung nakaraang linggo, tinanong din natin sa Pag-asa kung posible bang makakontribute. Kaya lang hindi yata sapat. Hinga natin ng update mamaya ang Pag-asa dyan kung bakit nga ba hindi nakatulong yung mga dalang pagulan ng bagyong Aghon sa mga dam, partikular po sa Angat na pangunahing pinagkukunan ng tubig dito sa Metro Manila. Ang ating pong oras, alas 4:27 ng umaga. Babalikan pa po natin ang ilan pa mga balita at reports. Standby lang. Inyo pa rin pong nakakasama si Yuval Reyes sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kuno to ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mantsa? All you need is pride.
At baka kasi pahirapan pang self kung sa Pride, iset worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, mud, and sample ng cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Ang ating pong oras, alas 4:30 na. 4:30 ng umaga. Ngayon pa rin pong araw ng Lunes, Mayo 27. Good morning po mula dyan sa Solano, Nueva Vizcaya. Ngayon din kay John Martin Pasion dyan sa Taal, Batangas. Galing tayo sa Batangas dyan itong weekend. Buti na lamang hindi naabutan ng bagyo. Ano po? Archie Villalobos na nakatutok naman dyan sa Pateros, kaya din kay Mirna Bakungan. Opo, tama po, kapag signal number 1 ay automatiko ho na kagaya ho ng binabanggit natin kanina. Meron lamang ho yung sakop, kindergarten yata, balikan natin maya lamang. Pagka signal number 1, kindergarten. Kapag naman signal number 2, kindergarten to elementary. Habang signal number 3 naman, kasama na ho dyan ang college. Pero meron hong mga nauna ng LGU, discretion na ho yan ng mga LGU kung magsususpinde ng kanilang mga klase. Kung saan nga po sa Metro Manila ang kabilang ho sa mga walang pasok, all levels, public and private, ay Las Piñas City. Gayon din po sa Valenzuela City. Mula kinder to senior high school, public and private. Gayon din po sa Malabon City at Taguig City. Dapat nga ho kapag ganitong malalakas pa rin ang pagulan, hindi na nag-online Kaiba dun sa init naman ng panahon na nakakasanayan natin na mag-online classes. Ang problema naman ho, pag nag-online classes ka ng ganito kalakas ang ulan, yung internet connection naman talaga sa Pilipinas ang napakagrabe rin. Hindi naman ho lahat may access sa malakas at stable na internet connection. Madagdag ko lang ho doon sa mga nagsuspende ng klase, yun ho ang lalawigan ng Batangas, Laguna, Quezon at Aurora. Lahat ho yan ay all levels. Kumusta ho ang sitwasyon sa inyong lugar? Balitaan nyo po kami. Magkarinigan po tayo. 0919-282-6485. Yan ho ang ating DZRH text line. Kung maulan ho sa inyong lugar, binabaha pa rin ho, let us know. Magtulungan ho tayo. 0919-282-6485. At sa amin hong makakaya, ay kukonekta ho namin kayo dun ho sa inyong local authorities para ho sa inyong agarang tulong. Muli po 0919-282-6485. Good morning, Mario Reyes, Romy Hamito mula naman dyan sa Brisbane, Australia. Jeffrey Flores, antabayaran nyo lang ho malapit nyo na, mapapakinggan nyo na muli si Kuya Angelo Palmones. Medyo nagpapalamig-lamig lang. Kay Nathaniel Pasion ng Isabela, Armando Reyes, good morning. Magandang umaga, Pilipinas! Kahit naman may bagyo, nakapagdala ang DOST Pag-asa ng bagong pinakamataas na heat index. Sa kabila ho yan ng malalakas na pagulan, naitala ho sa Guian Eastern Samar ang 55 degrees Celsius na heat index. Ganyan ho kalala ang climate change. Mas mataas po ito ng 2 degrees Celsius sa 53 degrees Celsius na naitala naman sa Iba, Zambales noong Abril 28. Ang ikalawang nakapagtala ng mataas na heat index na 48 degrees Celsius ay ang Lawag City sa Ilocos Norte, habang nasa 43 o 46 degrees Celsius naman ang damang init sa MMSU sa Batak, Ilocos Norte.
Gayun din sa Apari, Cagayan at Zamboanga City sa Zamboanga del Sur sa kabila ng ulan dala ng bagyong Aghon. Naitala naman ang 45 degrees Celsius na heat index sa Sinait, Ilocos Sur, Catarman, Northern Samar, Tacloban, Leyte, Surigao City, Surigao del Norte, Butuan City sa Agusan del Norte at Laguindingan Airport sa Misamis Oriental. 12 lugar naman po ang nakapagtala ng 43 degrees Celsius. Ngayon din po sa 44 degrees Celsius naman sa tatlong mga lugar dyan po sa La Union, Catanduanes at Eastern Samar. Sa Rosario, sa Cavite po, wala pang anunsyo. Wala pa rin pong anunsyo ang... dati napakabilis mag-anunsyo ng Cavite, no? Kinagabihan pa lang, nag-a-anunsyo na kung may pasok o wala. Ngayon napakatindi na ho ng init ng mga nagdaang araw at nagdaang mga bagyo. Nasa na nga ba? Magandang umaga, Pilipinas! Inalampag naman ni Senadora Amy Marcos ang gobyerno na natindihan ang paghahanda sa nakaambang pagtama ng La Nina, lalo sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Senator Amy Marcos, simulan na dapat ang Department of Agriculture ang pag-iimbak ng mga flood-resistant na binhi upang hindi na naman mapuruhan ng mga magsasakang apektado ng El Nino ngayong taon. Kabilang anya rito ang early maturing varieties o yung 80 to 90 days na pananim at turuan ng makabagong teknolohiya ang local farmers gaya ng alternate wet at dry seeding. Sabi ng Senadora, ito na rin ang tamang panahon para atupagin ng pamahalaan ang rehabilitasyon ng small water impounding areas at iba pang irrigation canals. Kinausap na ng Presidential Sister ang Department of Public Works and Highways para maumpisa na ang desilting sa mga dam na puno ng mga basura at troso. Iminungkahi rin ni Senadora Marcos na sa national government, mga lokal na pamahalaan at mga na mag-rain harvest ngayong magsisimula ng bumuhos ang ulan. Sinabi ng Senadora na makatutulong din ito para magkaroon din ng daluyan ng ulan lalo na sa Metro Manila na mabilis pong bahain. Alas 4:36 ng umaga. Dapat nang ibalik ang pagsusuot ng face mask lalo na sa mga mataong lugar kasunod ng banta ng bagong variant ng COVID-19 sa panayam ng DZRH. Sinabi ni Dr. Tony Leachon, isang public health expert, na buhay pa rin ang COVID-19 sa bansa bagaman mababa na ang mga kasong naitatala. Ayon kay Leachon, kailangang mag-worry at mag-ingat pa rin ang publiko lalo nakasalalay na lang tayo ngayon sa immunity natin at wala ng boosters kasunod na rin ng limitadong gamot. Hindi naman daw kailangan na gawin itong mandatory pero hinimok ang publiko na agad na magpakonsulta kapag may nararamdamang kakaiba. The cases are smaller and lower than before, but still, sakit pa rin siya kahit sasabihin nating endemic na kailangan mag-worry pa rin tayo considering yung immunity ay nag-way na at wala tayong COVID boosters at nakasalalay tayo sa ating immunity. The best pa rin, mag-wear tayo ng face mask, particularly in crowded areas na hindi natin alam ang level of immunity as well as vaccination rates. Ang tinig ni Dr. Tony Leachon, isang public health expert. Alas 4:38, personal na namahagi si Senator Christopher Bongo ang mga kinakailangan tulong para sa mga displaced workers at suporta para sa mga barangay health workers. Gayun din po sa local government frontliners at yaong mga kabilang sa urban poor sector sa Lucena City sa Quezon. Si Senator Go na isang adopted son ng Calabarzon ay namahagi ng mga grocery packs, merienda, vitamina at masks sa may 2,500 identified beneficiaries. May ilang piliring residente ang napiling tumanggap ng mga t-shirt, basketballs, volleyball, bicycle, mobile phone, sapatos at relo sa kanyang talumpati sa naturang aktibidad. Binigyan din ng senador na kilala rin bilang Mr. Malasakit
ang kahalagahan ng pagkakaloob ng suporta ng gobyerno para sa mga mahihirap, partikular na ang mga kabuhayang matinding naapektuhan ng iba't ibang krisis at mga pinakamahihirap na miyembro ng lipunan. Pinuri rin ni Go ang pagsusumikap ng mga lokal na opisyal sa pangunguna ni Mayor Mark Alcala at Vice Mayor Roderick Alcala upang matiyak na suportado ang kanilang mga constituents. Maganda umaga, Pilipinas! Isa naman pong minor de edad, 13 anyos na babae na biktima ho ng panggagahasa ng kanyang chatmate ang nagpasaklolo po sa mga otoridad dyan sa Bataan. Buong detalye mula kay RH37 Danny Kumilang. Danny. Nagpasaklolo ang isang 13 anyos na dalagita kasama ang kanyang pamilya sa mga otoridad matapos gasahin ito ng kanyang kinatagpo na ka-chatmate sa Balanga City, Bataan. Sa ulat ng Balanga City PNP, ang biktima ay nakachat nito ang suspect hanggang sa mahulog ang loob nito at magkasundo na magkita silang dalawa. Dinala ang biktima sa isang lugar kung saan dalawa lang sila doon at dito na isinagawa ang pangahalay sa naturang biktima. Matapos ang pang-aabuso, nagsumbong agad ang biktima sa kanyang pamilya at humingi sila ng tulong sa PNP at sa follow-up operation, dito na nahuli ang suspect sa Barangay Kabug-Kabug, Balanga City. Ang nadakip na rapist ay naharap ngayon sa kasong rape RA 7016. Panawagan ng PNP, huwag basta-basta makikipag-chat at makikipagkita sa mga taong di pa lubos nakakilala, lalo na sa social media pa lang ito nakikilala, para hindi sapitin ang ganitong pang-aabuso. Payo naman sa mga magulang na ang mga anak ay laging babantayan at alamin kung sino ang mga kachat nito sa social media. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny Kumilang. Ngayon pa rin pong alas 4:41, Mayo 27. Diyan ho sa Alcala, Cagayan, wala pa rin daw ulan. Lalo daw pong nangangailangan sa kanilang lugar dahil sa lantana yung mga bagong tanim na mais. Ang po'y mula kay Jim Oller, Texter 7505 mula sa Cagayan. Sabi naman ni Texter 0919, parang dulo ng kanyang number, parang bungad ano. Alas 12 ng madaling araw, malakas ang ulan. Pero ngayon daw po humina na, wala na mga pagulan. Apoy mula kay Texter 0919 na si Noel. Nababati ng good morning kay Mami Mel ng Del Rosario, Pamplona sa Camarines Sur. Alas 4:42 ng umaga, handa ang Department of Migrant Workers na saklolohan ng mga OFW sa Taiwan sakaling ituloy ng China ang pagsalakay nito sa Taiwan. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, may contingency plans na sila sakaling lumala ang sitwasyon sa hilaga ng Pilipinas. Sa tala ng DMW, aabot sa 153,000 na mga Pilipino ang nagtatrabaho sa Taiwan, kung saan 89% hanggang 95% ay overseas Filipino workers. We have ongoing communications, first and foremost, with Chair Sylvester Bello III of the NECO and with our Filipino communities and our labor representatives in Taiwan. As always, we stand ready. In general, we have contingency plans in place. Iingat lang din talaga ako maglahad ng ilang detalye, but definitely we are prepared with the contingency plans and always, no? Contingency plans are in place. Ang tinig ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Sa kaugnay na balita, muling itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang ad interim secretary ng Department of Migrant Workers o DMW si Hans Leo Kakdak. Kasunod ito ng ginawang pag-bypass sa kanya ng makapangyarihang Commission on Appointments. Ayon sa Presidential Communications Office, kasama si Kakdak sa listahan ng mga presidential appointees na inilabas kahapon. Indikasyon daw ito na mataas ang trust and confidence
sa kanya ng punong ehekutibo. Unang itinalaga si Kakdak na DMW Secretary nitong Abril, 7 buwan matapos itong maging OIC ng ahensya kasunod ng pagpanaw ng dating kalihim na si Toots Ople. Posible namang peace rally sa Tacloban na dadaluhan ng mga taga Davao City. Binabantayan ngayon ng mga kapulisan. Kung detalye, RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Patuloy na binabantayan ng kapulisan ang posibilidad magkaroon pa ng peace rally sa lungsod ng Tacloban. Pahayag ito ni Tacloban City Police Office City Director Police Colonel Michael Palermo. Ayon kay Colonel Palermo, ng maisog peace rally ang mga partisipan sa mula sa Davao City na pangunahan ni Davao City Mayor Basti Duterte. Hindi nabigyan ng permit ng City Government ng Tacloban ang gagawing rally at binarikadahan ng mga heavy equipment, mga dump truck ang RTR Plaza sa lungsod. Ayon sa open letter ni dati Presidente Rodrigo Duterte na ito'y pagkortil sa freedom of expression ang hindi pagbigay ni Mayor Alfred Romualdez ng permit sa kanila. Nagpatawag din ng press con si Mayor Basti Duterte sa Tacloban. Ito rin ang sinabi niya na pinigilan ng City Government ng Tacloban ang gagawing sanang maisog peace prayer rally. Wala sa Aksyon Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa gbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. Samantala, inatasan ni House Speaker Martin Romualdez ang Philippine Health Insurance Corporation na pag-aralan kung maaari nilang sagutin na rin ang ibang gamot na ginagamit sa pagpapadialysis ng mga diabetic patients. Ayon kay House Deputy Majority Floor Leader Erwin Tulfo, ito raw ang nais ng liderato ng Kongreso para mabawasan o tuluyan ng malibre ang gamot ng may mga acute diabetes sa bansa. Sinabi ni Tulfo na may instruction si Speaker Romualdez na pag-aralan agad ng PhilHealth kung paano malibre o sagutin na lang ang gamot. Ito'y dahil nasa 4.5 milyong Pilipino ang may diabetes at halos kalahati nito ang nagpapadialysis ng 1 hanggang 3 beses sa isang linggo. Maraming mga dialysis patients ang lumapit na kay Romualdez para hilingin na gawin ng libre ang gamot o makakuha sila ng discount man lang. Sa ngayon, sinasagot na ng PhilHealth ang pagpapadialysis ng mga miyembro nito pero hindi pa kasama ang gamutan. Samantala, sa iba pang mga balita sa probinsya, Baguio City Health Office umiling ng COVID-19 vaccine sa Department of Health. 11 COVID reinfection cases na itala sa lungsod. RH41, Romy Gonzales. Romy. Hiniling ng Baguio City Health Services Office sa Department of Health na bumili at supplyan ng mga local health centers ng coronavirus vaccine kaugnay sa na-monitor ng COVID reinfection. Iniulat ni Dr. Donabel Panes ng City Epidemiology and Surveillance Unit na may 11 kaso ng COVID-19 na pawang reinfection nito lamang nakarang linggo. Sa 11 kaso, 6 ang nakarecover at 5 ang aktibo. Karamihan sa mga kaso ay banayad ang simptomas, samantalang isa ay malala. Karamihan sa mga aktibong kaso ay hindi nabakunahan dahil sa kawalan ng supply ng COVID vaccine. Umaasa ang lungsod na gagawing prioridad ng Department of Health ang pagbili ng bakuna para sa mga kabataan edad 5 pababa na hindi nabakunahan dahil hindi sila naisama sa target population. Kabuang 47,491 na individual sa Baguio City ang na-COVID mula 2019 hanggang sa kasalukuyan at sa naturang bilang 928 ang nasawi. Nagsimula ang pagbabakuna laban sa COVID-19 noong 2021 at higit sa 359,000 individual sa Baguio ang nabakunahan ng isang shot o katumbas ng 134% sa targeted population at higit sa 344,000 individual ang tumanggap ng full dose vaccine at higit sa 165,000 naman ang may booster shots. Para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Romy Gonzales. 12 minuto na lang po at 5:00 na ng umaga.
Dito naman tayo sa matapos ang ilang linggo na ring good news sa presyo ng mga produktong petrolyo ay may aasahan po tayong taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, tataas ng pare-parehong 20 centavos hanggang 40 centavos ang kada litro ng gasolina, diesel at kerosene. Pero nyo yun, nung nakaraang linggo ang rollback ho sa presyo ng petrolyo ay G centimos lang sa gasolina habang nag-oil price hike din sa diesel at kerosene. At mukhang pinatikim lang tayo ng konti, ano? Ayon ho sa oil industry experts, bunso dito ng planong production cut ng OPEC countries. So yun hong mga nag-e-export ng langis at paglakas ng halaga ng dolyar kontra sa piso. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 10 minuto bago alas 5 ng umaga. Sa katuwanay na para labanan ang may araw at may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Bita mo lang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis, ay challenge you. Subukan ang Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit. Sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning ho, good morning. Napakabilis ng oras, 7 minuto na lang at alas 5 na ho ng umaga. May mga nagte-text pa rin ho sa atin dito tungkol ho sa sitwasyon sa kanilang mga lugar at babasahin ho natin maya-maya lamang. Yan po ay sa ating text line na 0919-282-6485. Ulitin ko lamang po ang ating text line 0919-282-6485. Maaari rin po kayong magkomento sa ating Facebook at YouTube live streaming sa DZRH News at DZRH News Television. Muli po ang ating oras, alas 4:54 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Marami pa rin ho ang nagtatanong sa kanilang mga LGU. Ang pinakamaganda ho dyan, dumirekta ho kayo sa inyong LGU dahil hindi kasi agad-agad na i-announce sa national. No? Yung Facebook pages o official accounts ng inyong mga alkalde, ng inyong LGU. At syempre, tumuto kayo dito sa DZRH para sa pinakahuling impormasyon tungkol ho sa binabantayan nating Bagyong Aghon. Gayon din po sa mga lugar na walang pasok. So far ho dito sa Metro Manila, ang nagsususpinde pa lang ng klase ay ang Las Piñas City, Malabon City, Valenzuela City at Taguig City. At gayon din po sa mga lalawigan naman ng Quezon, Laguna, Batangas at Aurora. Antabayan nyo ho yung iba pang updates natin dyan ho sa lalawigan ng Quezon na mula sa ating RH reporters. Kagabi ho ang pinakahuling update dyan sa matindi ho nilubog ho sa baha. Kahapon ng May 26 araw ng linggo ang Mauban sa Quezon. Ngayon din ho ang iba't ibang mga LGU lalo na sa Bae, binaharin po no? Pero dyan sa Mauban, Quezon, lubog ho, nabaha ho, na-monitor ho ang mga pagbaha sa 11 mga barangay na nasa taas po ng 6 na talampakan o abot sa dibdib.
Yan po ay sa national roads ng mga barangay ng Balay-Balay, Sabao, San Isidro, Polo. Ngayon din sa kahabaan ng Mauban sa Tayabas Road at sa mga barangay ng Santol, Polo, sa Mauban, Sampaloc Road. Mataas ho yung konting ulan pa lang. Pero ito ho kasing Quezon ay isa ho sa mga sinalahang taho talaga ng bagyong Aghon. Sa initial report po kagabi ay aabot sa higit 1,000 individual. Yun hong mga naapektuhang pamilya. Wala pa hong kabuuan to eh. Hindi pa kasi kagad-agad nakakapaglabas ng information tungkol ho sa kung ilan ba yung apektadong pamilya dahil ongoing assessment ho ito. Pero sana ganun lang ho, no? Mabilis yung pagdetermine natin ng kung ilan yung apektadong mga individual o pamilya para mabilis din na ipapamahagi yung tulong sa kanila. Na naman ang ulan sa bubong ng... Antabayanan nyo po ang update sa ilan pang mga balita tungkol pa rin ho sa ating pagbabantay sa bagyong Aghon. Laklak ng laklak ng beer sa magdamagan. Good morning kay J. Hart Dasi, ganyan din kay Miss Daisy Galindez. Let us know ho kung kamusta ho sa inyong mga lugar. Pwede ho kayong mag-text sa aming text line na 0919-282-6485. 0919-282-6485. Diyan daw po sa Tapas, sa Capiz, maulan pa rin ho. Mula kay June Gardose Giganto. 4:58 po ang ating oras, 2 minuto na lang at 5:00 na ng umaga. Inaantabayanan ho natin in just a while. Yun pong ilalabas na latest bulletin ng DOST Pag-asa tungkol ho doon sa mga lugar na nasa ilalim pa rin ho ng signal number, kung may signal number 3 pa rin po ba, o kung ang bagyo po ba ay patuloy na lumalakas o pahina. Ulitin ko lamang po, Quezon Province, walang pasok. Ngayon din sa Las Piñas City, lahat ng antas, public and private. Tanawan City sa Batangas, buong lalawigan po ng Batangas ay walang pasok. Ngayon din po sa buong lalawigan ng Laguna. Sa Aurora naman po, public and private, lahat ng antas mula elementary to o mula kindergarten to college. Ngayon din po sa government offices, wala na rin pong pasok. Sa Cavite naman po ay bayan-bayan. Sa una-una nag-anunsyo dyan ay ang Carmona City. Sa Metro Manila kasama po dyan ang Malabon, Valenzuela City at yung binabanggit po natin kanina na Taguig City. Sana naman wag nang abutan pa ng siyam-siyam bago ho magdeklara totally ng walang pasok. Ano ho? Mahirap pagka nakapag-prepare na ng okay lang kung agahan, no, baon ng mga chikiting, ano ho. Pwede namang gawing breakfast yan ngayong umaga, pero ho kapag nakapagsuot na, nakaligo na, nakasuot na ng damit pang eskwela, nakapagbigay na ng baon, dapat wala na ring bawian pagkabaon, ano. Pero yun nga lang ho, mahirap pagka nasa biyahe na tapos bigla magsususpinde ng klase. Maganda na gantong oras. Actually, dapat kahapon anticipated naman na to. Nung weekend pa lang, dapat dahil tuloy-tuloy naman yung forecast ng Pag-asa na hanggang Miyerkules pa, na posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility itong bagyo. Nagsuspinde na ng pasok ang mga LGU na partikular hong tinatahak nitong si bagyong Aghon. Good morning, Jose Elmer Ramirez mula sa Calamba sa Laguna. At dyan naman kay Ray ang pera wala. Hindi kasya, hindi makapagsini at ayaw namang dagdagan. Okay, Ray Oro. Ayan. Kayo din po kay Edna Beligan mula naman sa Oriental Mindoro at kay Salvacion Gorobat. Walang pulutan ang buhay ng... Antabayanan niyo po ang update sa bagyong Aghon. Standby lang Pilipinas, ang oras 5:00 na ng umaga.
impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ratsadahin natin muli ang ating headlines. Pangulong Bongbong Marcos pinakikilos ang mga ahensya ng gobyerno para tulungan ang mga apektadong residente ng Bagyong Aghon. 4 na dam naman sa Luzon na patuloy na bumababa ang tubig sa kabila ng paghagupit ng Bagyong Aghon. Bagong pinakamataas na heat index na 55 degrees Celsius na itala sa Giwan, Eastern Samar. Muling pagsusot naman ng face mask iminungkahi sa harap ng banta ng bagong variant ng COVID-19. At DMW may kinasang contingency measure para sa mga OFW sakaling lumala ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China. Yan po ang ating headlines ngayong araw ng Lunes, Mayo 27, 2024. Sa pangalan muli ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga, Pilipinas! Atin na munang alamin ng kalagayan ng panahon mula kay Ginoong Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Sir Dan, kamusta na po ang tinatahak ngayon ng Bagyong Aghon? Magandang umaga po Sir Yuel at sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Kaninang alas 4 ng umaga huling namataan yung sentro ng mata ni Typhoon Aghon sa layong 105 km silangan ng Baler, Aurora. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 140 km per hour at pagbukso na umaabot sa 170 km per hour. Patuloy ang paggalaw nito north-northeastward sa bilis sa 10 km per hour. Ngayong umaga nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa southeastern portion ng Isabela, northern portion ng Aurora at sa Polillo Islands. Signal number 1 naman ang nakataas sa northeastern at southern portion ng Isabela, eastern portion ng Quirino, eastern portion ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Aurora, eastern portion ng Nueva Ecija, eastern portion ng Bulacan, sa lalawigan ng Rizal, northeastern portion ng Laguna, northern at central portions ng Quezon, at ang western portion ng Camarines Norte, kabilang na dyan ang Calaguas Islands. Kaya sa mga areas na ito, especially sa mga areas na may wind signal number 2, patuloy tayong maging handa sa mga banta ng malalakas na hangin na dala ni Bagyong Aghon. Sa mga pagulan naman o yung mga direktang pagulan ni Typhoon Aghon, inaasahan pa rin natin itong malalakas na pagulan, moderate to heavy rains dito sa eastern portion ng Isabela at sa northern portion ng Aurora. Kung mapapansin ko natin, unti-unti na nabawasan yung mga areas na makakaranas ng pagulan na dala ni Aghon. Pero gayon pa man, Metro Manila at sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, pati na rin dito sa Western Visayas, ngayong araw hanggang bukas makakaranas po tayo ng mga kaulapan na may mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog at paghindat. Kaya posible pa rin po yung mga tsansa o yung banta ng biglang pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pagulan na mararanasan. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, may gale warning pa rin po tayo nakataas sa mga dagat-baybay ng Isabela, ilang bayan ng Cagayan, Aurora, at buong Quezon, kabilang na dyan ang Polillo Islands. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit at sasakyang pandagat sa mga nabanggit na lugar, kung maaari ay huwag po muna tayong pumalaot dahil posible rin natin maranasan itong maalon hanggang sa napakalong karagatan na dala ni Bagyong Aghon. At yan naman po ang litas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil Gulat. Sir Dan, opo, humina no o lumakas itong bagyo at tama yung forecast po natin na probably Tuesday night or Wednesday pa tuluyan lumabas ng par itong si Aghon. Opo. So sa mga nakaraang oras po ay nag-intensify po itong si Aghon. So typhoon na intensity na po ito. So yung reason po kung bakit nagbawas po tayo ng signal ay inasa na po natin na sa mga susunod pang oras ay tutuloy na yung paglayo nito sa ating bansa. So possible exit po na ating par ay Wednesday afternoon or evening po sa Fuel. Alright, maraming salamat po Sir Dan. Makikibalita po kami from time to time.
Maraming salamat po. Magandang umaga. Magandang umaga, Sir Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Pitong minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Muli po sa update ng DOST Pag-asa sa Bagyong Aghon. Ito ho'y bahagyang lumakas habang nasa karagatan ng Pilipinas sa east ng Aurora. Muli po itong namataan. Dito muna tayo sa lakas nito na umaabot na po sa 140 km per hour malapit sa gitna at bugsong aabot sa 170 km kada oras. Bagamat bahagyan lumakas ay bumagal naman po ang takbo nito pa north-northeastward sa bilis lamang na 10 km kada oras. At sa ngayon nga po ay bumaba na yung mga lugar na nasa ilalim ng wind signal at signal number 1 na nga lang po dyan ho sa mga lugar ng northeastern at southern portion ng Isabela, eastern portion ng Quirino, eastern portion ng Nueva Vizcaya, Tupac o kanalalabing bahagi ng Aurora, eastern portion ng Nueva Ecija, gayon din po sa Gapan City, Cabanatuan City, eastern portion ng Bulacan, San Ildefonso, Doña Remedios, Trinidad, Rizal, northeastern portion ng Laguna, Pangil, Fami, Sinaloan, Santa Maria, Bulacan, Paete, Kalayaan, Lumban, gayon din sa northern at central portion ng Quezon, gayon din po sa western portion ng Camarines Norte, kasama ho dyan yung dun ho sa western portion ng Camarines Norte kasama ang Santa Elena, Vinsons, Labo, Kapalonga, Paracale, Talisay, Jose Pangaliban, San Vicente, Daet, kabilang ho ang Calaguas Island. Kaya dun ho sa, hindi man ho kasama dito ang Metro Manila, pero sabi nga ng DOST Pag-asa, sabi nga ni Sir Dan Villamil kanina, asahan pa rin ho natin dahil yung epekto naman ito ay nagdadala ng, lalo na yung buntot, yung trough, ay nagdadala ng kalat-kalat na pagulan, lalo ho dito sa atin sa southern part, maging dito sa Metro Manila. Ang ating pong oras, alas 5 Gs ng umaga. Pumanaw na ang veteranong writer-director at sikat na comic strips creator na si Carlo J. Caparas sa edad na 80. Sa isang Facebook post ng kanyang anak na si Peach Caparas, kinumpirma nito ang pagpanaw ng ama pero hindi isiniwalat ang sanhi ng pagkamatay. Bilang tribute sa amang si Carlo, gumawa ng tula si Peach na pinamagatang Sa Bawat Tipa ng Makinilya. At nagalay din ito ng isang black and white na portrait ng direktor. Ayon kay Peach, magsisimula ang lamay mamayang tanghali hanggang hating gabi sa Haven Memorial Chapels and Crematorium sa Taguig City. Ang aming pakikiramay po sa mga naulila at kaanak ni Ginoong Carlo J. Caparas. Dalawa namang tulak ng ilegal na droga sa Alaminos City timbog sa buy-bust operation. Halos kalahating milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska. Buong detalye RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Timbog ang mga suspect na sila Maria Celerina Rabaya, 40 anyos dalaga, residente ng Barangay Poblasyon, at Noriel Osorio, 41 anyos, mangingisda, residente ng Barangay Dakap Sur, Kapwa sa Bayan ng Bani, matapos maaresto sa drug buy-bust operation. Sa ulat na Alaminos City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Bernabe Ramos, nagsagawa ng buy-bust operation ang pinagsanib na puwersa ng PDEA Regional Office 1 sa pangunguna ng Pangasinan Provincial Police Office
Talamino Strike Enforcement Unit gamit ang mark money alas 10:45 ng gabi nakipagtagpo sa barangay Pugo ang mga suspek at matapos magkaabutan ng illegal na droga at pera agad silang inaresto. Nasamsam sa mga ito ang 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 70 gramo at may street drug price na 476,000 pesos. Nasamsam din sa kotse ng mga suspek ang isang caliber 45 na baril na may 2 magasin at 7 bala. Naharap ngayon ng 2 suspek sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591, Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Freddy Fajardo. Samantala sa iba pang mga balita, hindi lahat ng behikulong may kargang agri-products na daraan sa expressways ay maaring makasali sa ilulunsad na toll rebate. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpus na kailangan muna nila magpa-accredit sa Department of Agriculture. Kapag nakumpirma na ang accreditation, makatatanggap na anya sila ng rebate na magdedepende ang halaga sa pinatutupad na toll fee adjustment. Iba-iba po kasi ang toll fee adjustment na pinatupad natin. At pati yung mga toll fee adjustments pinatupad natin last year, yung from June of 2023 up, ay kasama dito sa programang ito. Ibig sabihin, yung pinatupad na toll fee adjustment dito, sabihin na natin, dito sa Cavite, yung class 3 na truck. Sa R1 is 4 pesos ang nag-increase dyan. Yun naman sa Cavite section, 25. So yan po yung marirebate nila kung doon sila dumaan dito sa Cavite or sa iba-iba po ang mga adjustments na pinatupad kasi last year. So iba-iba din po ang rebate na makukuha ng ating mga motorista kung naisali na po sila sa ating programa. Ang tinig ni Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpus. Samantala, maaari pa rin ma-disqualify ang enrolled trucks na mahuhuling hindi agri-products ang kanilang dala kapag isinalang sa isasagawang spot checking. Samantala, balita muli sa Bagyo, pinag-iingat ni Pangulong Bongbong Marcos ang publiko sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Aghon sa maraming lugar sa bansa. Sa kanyang social media post, hiniling ng Pangulo na maging alerto ang mga Pilipino at unahin ang kanilang kaligtasan. Inatasan din ni PBBM ang local government units at emergency units sa buong bansa na i-monitor ang sitwasyon. Ayon sa Pangulo, naipakalat na ng gobyerno ang tulong kabilang ang pagkain at non-food items sa mga evacuation centers para sa mga sinalanta ng bagyo. Sa pinakahuling monitoring ng Pag-asa, nakasyam na landfall ang Bagyong Aghon at sa Miyerkules ng hapon o gabi inaasahan itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Narito naman ho yung ilan sa mga lugar na nagsuspendido ho o nagsuspend ng klase ngayong araw bunsod ng epekto ng Bagyong Aghon. Dito po sa Metro Manila, kabilang dyan ang Las Piñas City, Malabon City at Valenzuela City, gayon din po ang Taguig City. Sa ilan namang mga probinsya ay kasama sa mga nagsuspende ng klase ang Aurora All Levels, Laguna, Batangas at buong lalawigan din po ng Quezon. Sa iba't iba pong mga lugar, manatiling nakaantabay ho sa Facebook page ng DZRH. Of course, gayon din ho sa Facebook page ng inyo pong LGU para ho sa update kung suspendido ba at kung all levels ba na suspended ang klase ho sa inyo pong mga lugar. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
Samantala, atin ang alamin ang sitwasyon ho dyan sa Aurora na matindi hong nasalanta rin ng bagyong si Aghon at ngayong umaga. Maulan pa ba dyan at malakas pa rin ba ang hangin? RH25 Grace Ansano. Grace, good morning. Good morning, Yuel. Alas 3 ng madaling araw, humina na ang ulan, bagamat may mga ilang na lugar pa rin ang dumaranas ng pabugso-bugso na hampas ng buhos ng ulan. At ito nga ay dulot ng bagyong si Aghon. Bagamat maghapon ay naranasan ang malalakas na pagbuhos ng ulan. Ngayon namang araw ng Lunes, maaga pa lamang inanunsyo na ang pagsuspindi sa lahat ng antas ng klase, maging ang pasok sa mga government offices ay ipinalabas ni Governor Reynante Tolentino. Ayon sa report ng PDRMO, passable ang lahat ng mga national roads. Ayon pa din sa report ng DPWH na patuloy na nakastandby ang kanilang mga equipment sakaling may mga pagguho at doon sa mga area na tinataguri ang landslide prone area. Kahapon, agad na ipinagbawal ang anumang water activity sa mga baybaying dagat at agad na pinaahon ang mga naliligo sa Baler Beach. Sa ngayon, wala pang report na natatanggap ang PDRMO na mga apektadong individual o pamilya dulot nga ng bagyong Aghon. At patuloy pa rin na nakastandby ang mga tauhan ng PDRMO at minomonitor ang lahat ng mga bayan. Maging ito nga isa sa malapit sa bahagi ng Polillo Island, itong bayan ng Dingalan, ay nananatili ring nakastandby ang kanilang mga equipments at pinapaalalahanan ang mga residente, lalo na yung mga papalaot sa ating karagatan. Ikit na ipinagbabawal ng PDRMO na iwasan na ang paglalayag sa karagatan. Yan muna, Yuel, yung ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat at ako sana nga magtuloy-tuloy ng paghina rin ng ulan dyan ho sa Aurora, no? RH25 Grace Sansano. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga kay Gladys Borromeo na nakatutok dyan sa Kawayan City sa Isabela, gayon din kay Cerilia Teves ng Catanduanes, Albert Novicio ng Baler sa Aurora rin, at kay Jonathan ng Katarman Northern Samar na maganda. Unti-unti na raw gumaganda ang kanilang panahon. Atin oras 5:19 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Ang atin pong oras sa alas 5:25, 5:25 ng umaga. Ulitin ko lamang ho sa ating mga lugar na nasa ilalim pa rin po ng Tropical Cyclone The Wind Signal number 2. Yan pong southeastern portion ng Isabela. Kasama po dyan ang Dinapige at Palanan. Ngayon din ang northern portion ng Aurora. Kabilang po dyan ang Baler, Dipaculaw, Dinalungan, Dilasag at Kasiguran. Ngayon din po ang Polillo Islands. Yan po ay signal number 2. Samantala signal number 1 naman sa northeastern at southern portion ng Isabela. Ngayon din po sa eastern portion ng Quirino, eastern portion ng Nueva Vizcaya. Ngayon din po sa nalalabing bahagi ng Aurora, Gapan sa Cabanatuan City, Santa Rosa o eastern portion ng Bulacan. Ngayon din sa Rizal. Itong binabasa ko kasi raw. Hindi pa ko siya translated into news. Kaya medyo naglo-loading pa dahil marami hong mga lugar ang tulad nito eastern portion ng Nueva Vizcaya o Nueva Ecija,
Kasama ho dyan ng General Tino, Gabaldon, Bongabon, Pantabangan. Yun. Kaya medyo nalilito kung ano yung naan dito. Pero yan ho, marami-rami pa rin ho ang nasa sa lugar ng signal number 1. Yan ho ay sa Rizal, northeastern portion ng Laguna, northern at central portion ng Quezon, kaya din po sa western portion ng Camarines Norte at Calaguas Island. Nabawasan na ho, kanina ho may binabanggit pa tayong signal number 3. Pero to ay signal number 2 na lang at yan ay sa lugar na lang po, 3 lugar na lang po ito. Southeastern portion ng Isabela at northern portion ng Aurora at Polillo Islands. So from signal number 3, pero bagamat nasa karagatan pa ho itong si Bagyong Agon, ay lumakas pa ho ito at bumagal na kumikilos na lamang sa 10 km per hour. Samantala, alamin na natin ng update live. Isang barangay sa Laguna wala ng malinis na tubig dahil sa Bagyong Agon. On site, nandoon si RH52 Edniel Parosa. Edniel. Yuel, higit 1,500 kabahayan sa barangay Pinagsanhan sa Pagsanhan, Laguna ang namomroblema ngayon sa utilities dahil sa hagupit ng Bagyong Agon. Ayon kay punong barangay Julius Guan, apektado rin kasi ng kalamidad ang linya ng kanilang malinis na tubig matapos bumigay ang kanilang kuryente kahapon. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Guan na parehong landslide at pagbaha ang dumali sa kanilang malaking populasyon. Naabutan pa nga natin ng opisyal habang ine-inspeksyon ang bumigay na malaking punong mangga malapit sa mga kabahayan sa Kabinti, Luisiana Road kaninang madaling araw. Pakinggan natin ang pahayag nitong kapitan ng barangay. Halos lahat po apektado po kasi yung buho kasi sa parte ho ng itaas, may mga landslide po dyan. Sa loob po dun sa ibaba, ay ibabaw po kasi ang ilog. Ilang family, sir? Halos lahat po apektado, 1,000 mahigit household po ito ang barangay Pinagsanhan. Nagkalat naman Yuel ang mga nagtumbahang poste ng kuryente, mga katawan at sanga ng puno sa kahabarang nasabing kalsadang sakop ng Laguna hanggang dito sa bahagi ng Lukban Sampaloc Road sa lalawigan ng Quezon. Wala nang malakas na ulan sa Laguna at Quezon mula nang magtungo ang DZRH News kaninang madaling araw. Pero maraming daanan ng apektado at sarado dahil pa rin sa epekto ng Bagyong Agon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, yes, Yuel. Oo, sa pagdaan mo, marami ka bang napansin na mga nabuwal na puno tsaka may mga kalsada pa rin bang lubog sa baha? Kaya nga nung binanggit ko dito sa huling bahagi ng ulat, Yuel, walang ulan, pero marami pa rin ng mga nagbagsakang mga puno, mga sanga, kahit yung mga poste ng kuryente doon sa malaking tipak ng Lukban Sampaloc Road dito sa Quezon, maging doon sa Kabinti Luisiana Road dyan sa may lalawigan ng Laguna. Kung makikita mo yung ating mga video, napakadilim ng lugar, hindi lang dahil sa gabi kundi dahil sa walang kuryente. Tingnan yung itsura ng dinaaran natin kahapon hanggang kanina lang ito ng madaling araw dito sa binabagit natin na 2 probinsya sa may Southern Tagalog. Yung mga nagtumbahang puno, sanga at poste, pinakamarami dito sa Quezon na Yuel. Hindi lamang tayo makapit kanina ng medyo maliwanag na kuha dahil nga doon sa walang kuryente, yung majority of the area. Madilim. At hindi kaya ng camera natin yung dilim. Pero ayong pasikat na yung araw dito sa Silangan, sumisikat na, ay asahan na talagang mas makikita yung mga yung aftermath ng bagyo. Pero kanina yung para lang sa mga kababayan natin na alam yung pasikot-sikot dito, alam yan ng ating mga kababayan at 2 to 3 hours lang yung biyahe ng Maynila agad dito sa may Laguna or Quezon. Pero inabot tayo ng siyam-siyam Yuel, dahil ang daming saradong kalye. Kailangan nating mag-detour dahil nga doon sa binabagit natin nakalat, partikular yung mga malalaking poste ng kuryente at sanga at katawan ng puno na nagkalat doon sa mga lugar na yan. Alright, makikibalita muli kami from time to time. Sana ngayon nagliliwanag na. Pahina na rin naman yung ulan. Magsimula na paunti-unti, yung ilang namatanggal yung ilang puno at poste na nakahambalang sa kalsada. Kahit yung mga major roads lang para madaanan na rin ng ating mga kababayan.
may mga nadaanan tayo, Yuel, yung binagit nating mga major roads kanina. Yung may mga sasakyan na tawag nito. Talagang inantay na nila siguro na na sumikat ng araw. Hindi na take ng chances na mag-detour kagaya natin. Talagang nakapila na lang doon. Pero tama ka, mukhang sa balita pa nila malalaman ng authorities at ngayong araw pa mismo kung ano-anong mga lugar barado dahil nga dito sa Bagyong Aghon. Balik sa inyo, Yuel, dyan sa Maynila. Maraming salamat, RH52 Edniel Parosa. Antabayanan niyo po ang ating Malacash agent na si Sherwin Alfaro na nandyan sa Barangay Joaquino Zobel Project 4 sa Quezon City. Samantala, ilang lugar sa Malabon lubog pa rin sa baha. Antas naman ng tubig sa Tulyahan River bumaba na. Bumaba pa. RH23 Edwin Duque. Edwin. Yuel, lubog pa rin sa tubig baha dulot ng Bagyong Aghon itong ilang bahagi ng Pangkulo Road na tagos ito sa may bahagi ng Pangkulo Ubando, Bulacan. Dahil yan doon sa lakas ng pag-ulan mula paghapon na umabot hanggang kagabi. Yung ibang lugar na dating binabaha bagamat medyo nagliliwanag na ay mabilis na humupa tulad ng Maysilo, MS Del Pilar at yung ibang bahagi ng lungo sa Malabon. May ilang medyo matubig pa sa bandang Baritan patungo ng City Hall pero mabilis na nag-subside dahil doon sa napaghandaan din ng DPWS at local government yung paglilinis ng basura na pwedeng humarang na pagdudulot ng tubig baha. Dahil dyan ay makakalakad na ng maayos yung ating kababayan doon sa mga lugar na mabilis na nag-subside yung tubig baha. Yung bahagi naman ng Ubando, tagos ng Pangulo Ubando Road ay may mga pagbaha pa rin dahil mababa yung lugar at isa pa dyan yung ginagawang kalsada at yung naitambak na lupain. Sa mga oras nito ay bumaba na yung Tulyahan River, di kahapon na halos sumadsad doon sa pinakatulay. Ngayon kalahati na yung nawala ng tubig at tagos na ito sa Manila Bay. Medyo makulimlim kanina pero ngayon ay natatanaw na natin yung aring araw at inaasahan natin na sana magtutuloy-tuloy na ito para yung ating mga kababayan na nagsuspende ng mga klase tulad ng Valenzuela at ng Malabon ay maaari nang makapasok yung mga eskwela, yung mga pumapasok para dun sa mga ibang aktibidad at yung mga nag-opisina naman ay maaari na silang maglakad sa oras ito dahil tanaw na yung medyo palabas na ng haring araw sa mga oras na ito. Bagamat makulimlim naman sa bagay ng Bulacan, pero may mga pag-abun-abun pa rin sa pagitan ng Valenzuela, lalo na sa may Kawayan na Bulacan. Ating update, wala pa rin sa Kamanaba, ako pa rin sa RH23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH23 Edwin Duque. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Antabayanan niyo po sa ating pagbabalik ang ilan pang mga malalaking balita at reports. Ngayon din po sa ating tuloy-tuloy na pagbabantay sa kalsada sa pananalasa pa rin po ng Bagyong Aghon. At may winner na dyan sa Barangay Joaquino Zobel Project 4 sa Quezon City. Meron na tayong Malacash winner. Lahat yan sa pagbabalik na Magandang Umaga Pilipinas. Ang ating pong oras, alas 5:36. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa pangalan po ni Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones, inyo pa rin pong nakakasama ngayong maulang Monday morning. Ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Alamin naman natin ang sitwasyon sa lansangan dito pa rin sa Metro Manila, nandyan sa Las Piñas City. Si RH27 Noche Kakas. Noche, kamusta ang kalagayan ng panahon dyan? Yoel, makaliwalas na yung panahon at ilang minuto na rin tumigil yung ulan. Particular na dito sa may Alabang sa Pote Road sa lungsod ng Las Piñas.
Kaya ang daloy ng traffic itong Alabang Zapote Road papuntang Coastal Road sa bahagi ng Cavite ay sa may Parañaque ay walang untoward incident. Maluwag yung flow ng traffic sa mga oras na ito. Ganon din yung galing ng Coastal Road papuntang Las Piñas, dadaan ng Alabang Zapote Road ay walang nagiging problema. Napakaluwag ang daloy ng traffic ngayong Monday morning. Makikita sa kalangitan ang maaliwalas na panahon at hindi na rin tayo nakakaranas ng pagulan sa mga oras na ito. Noche. Mula sa kanunan sa Pilipinas, yes. Isang tanong lang, di humina na yung ulan, mag-iisang oras na rin, di humupa na rin yung baha dyan sa may Zapote. Wala namang naranasang pagbaha dito sa may Zapote, Joel. Dahil yung ulan naman ay hindi ganun kalakas, magamat tuloy-tuloy, pero yung tubig ay agad naman bumababa, particular na dito sa may Bacoor and Las Piñas River. At maya-maya puntahan natin yung Prince Dam doon sa may pagitan ng Bacoor at Las Piñas. Pero so far ay wala naman nadadaanan mga pagbaha. Particular na dito sa may southern Metro Manila, Joel. At kagabi, doon sa may bahagi ng Bacoor, doon sa may Aguinaldo Highway, nagkaroon ng mataas na tubig baha, pero pasabol naman sa mga motorista, Joel. Alright, maraming salamat, Noche. Balik sa iyo. Magandang umaga, Pilipinas! Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Quezon City, RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin. Yuel, kung makikita mo yung kaulapan dito sa may bahagi ng Project 4, mukhang nagbabanta pa rin yung ulan. Pero kanina medyo umambon, pero ngayon walang tikat at tahimik. Pero may maingay. May maingay na cellphone dito na nahuli natin na nakikinig sa DZRH. Yan ang kanyang cellphone, pinanonood niya ay DZRH. Yan. Ang pangalan mo, kuya? Julio Aguilo, sir. Si Kuya Julio, palagi kang nakatutok sa DZRH? Opo, sir. Lalo-lalo na, sir, kay Deo Macalma. Oo. Angelo Palmone. Si Angelo Palmone sa kay Deo Macalma tuwing umaga. At yung anong paborito mong programa na pinakikinggan at pinanonood sa cellphone mo? Number 1, siyempre, sir, si Deo Macalma, sir. Binabati ko pala si Ma'am May. Happy birthday, Ma'am May. Oh, di ba kabisado? Yun, Kabisado lahat. Dahil kabisado mo, eto, meron ng 1,000 pesos. Maraming salamat, sir, sa 1,000, sir. Mabuhay po kayo, sir. Tapos palitan natin ang t-shirt ko. Bigyan ka ng DZRH t-shirt. Maraming salamat po sa DZRH na binigay po niyo sa akin. Malaking bagay na po ito, sir. At syempre, meron ka rin grocery bag mula sa DZRH. Maraming salamat po talaga, sir, sa DZRH. Malaking bagay kong tulong sa akin to. Magandang umaga sa Pilipinas, sir, kay Sir Yuel, sir. Kumusta po kayo dyan? Good morning po. Magandang umaga rin daw, sabi ko Yuel. Salamat po, sir. Ito po, sir, natanggap ko na po, sir, yung sponsor ng DZRH. Maraming salamat po sa tulong ng DZRH. Salamat po sa patuloy na suporta at pakikinig sa ating istasyon. Siyempre, happy anniversary dahil 85th anniversary ng DZRH ngayong July. Kaya naman tuloy-tuloy ang pamimigay natin ng papremyo. Umulan o umaraw, bumagyo man o umaraw. Bumagyo o umaraw. Lagi tumutok sa DZRH Mas Malakas Promo. Ours number 6, Sherwin Bata Alfaro. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, RH6, Sherwin Alfaro mula sa Barangay Jonico Zobel, Project 4 sa QC.
Magandang umaga, Pilipinas! Tuloy po tayo sa ating mga balita. Tabang Bangsamoro Convergence Program sa Tawi-Tawi naging matagumpay. Sa detalye, balita mo RH19, June Dimakutak. June. Matapos ang pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Tawi-Tawi, nagpatuloy ang serbisyo ng Bangsamoro Government sa buong probinsya ng Tawi-Tawi. Ito'y sa pamamagitan ng Tabang Bangsamoro Convergence Program kung saan pinangunahan naman ito ni BARM Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim. Sa temang Bringing the Bangsamoro Government Closer to the People, inihayag ni Project Tabang Chief Assistant Senior Minister Abdullah Dong Kosain na layunin ni Chief Minister Ibrahim na ma-fulfill ng Bangsamoro ang mga pangako nitong tulong partikular sa grassroots level na mga pamayanan sa magitan na mga agarang direktang tulong sa Bangsamoro people. Ang mga matatanda, bata at kababaihan ay naging prioridad na nakinabang sa tabang sa bawat barangays na ginanap sa barangay Mampalyam, Bonggao. Ayon naman kay Tabang Health Ancillary Services Chief Seti Majadia E. Omar, ang libreng gamutan, surgeries, lab testing at pamimigay ng libreng gamot ay naibahagi sa 836 beneficiaries mula sa iba't ibang barangay sa probinsya ng Tawi-Tawi. Labis naman ang papuri at pasasalamat ni Tawi-Tawi Governor Ismael Mang Sali sa BARM officials led by Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim. Katuwang sa nasabing medical outreach program, ang Ministry of Health led by MP Minister Dr. Kadil Jojo Sinolinding, IPHO, LGUs at ng Rural Health Unit ng Bonggao. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimakutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 11 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Diyan ho sa Cavite, may ilan hong nagsuspende na rin ng pasok kanina. Partikular po dyan sa Carmona o sa Carmona City sa Cavite. Ngayon din po sa buong kagaya na nababanggit natin kanina, buong lalawigan ng Batangas at Laguna, all levels public and private. 5 minuto na lang po at alas 6 na ng umaga. Agritourism isinusulong ni Senator Lito Lapid bilang bagong chairman ng Senate Committee on Tourism. Balita mula sa Senado ni RH28, Raymond Dadpaas. Raymond. Mahalaga na mapalalim pa ang pagtingin at pagpapahalaga ng mga kabataan sa sektor ng agrikultura. Ito ang paniniwala ni Senador Lito Lapid bilang bagong talagang chairman ng Senate Committee on Tourism kasunod ng isinusulong na agritourism. Ayon kay Lapid, ang agritourism ay magbibigay daan sa ating mga kabataan na maikayat na mag-aral ng agrikultura dahil matatanda na ngayon ang ating mga magsasaka. Nakasentro ito sa agricultural-based activities para makaikayat ng mga bakasyonista at mga turista na bumisita at matuto sa gawain ng mga magsasaka sa bukid. Kabilang sa mga aktibidad dito ay ang pagpitas ng mga gulay at prutas, paggawa ng local wine, pagtatanim ng palay o root crops, pag-aaral sa organic farms, paggatas sa baka, pagsakay sa kalabaw o kabayo, pamimingwit, pagpitas ng coffee beans, farm-to-table dining, at marami pang iba. Para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. At sa ating balitang showbiz, ilang kilalang personalidad ipinagluksa po ang pagpanaw ni Direk Carlo Caparas. Buong detalye mula sa ating showbiz legend, Tito Gorgie Rula. Tito Gorgie. Ang mag-asawang Senator Bong Revilla Jr. at Congresswoman Lani Mercado Revilla ang unang nakiramay sa pamilyang naiwan ni Direk Carlo J. Caparas. Nag-post si Senator Bong sa kanyang social media account na lubha siyang nalungkot sa di inaasahang pagpanaw ni Direk Carlo J. Itinuturing ni Senator Bong na mentor si Direk Carlo Caparas dahil ang launching movie nito na Dugong Buhay ay sinulat at dinirect ni Direk Carlo Caparas. Ang sabi pa ni Congresswoman Lani Mercado, ang unang
pelikulang pinagtambalan nila na Senator Bong na Sa Dibdib ng Sierra Madre ay ang namayapa ring direktor ang nagsulat at nagdirect. Marami pang pinasikat na kwento sa comics at isinapelikula na obra ni Direk Carlo Caparas. Kaya ang sabi ni Congresswoman Lani, dapat na bigyan ng tamang pagkilala ang namayapang direktor at manunulat. Narito ang kanyang nagbahagi na pahayag ni Congresswoman Lani Mercado. Ano siya, malikhain siya, and he's a very good writer. Malikhain siya, malalim ang kanyang paglikha ng kanyang mga pelikula, mga obra niya. And saludo ko sa kanyang mga gawa. And it's sad to say nga na we found out na siya ay sumakabilang buhay na. So, pakikiramay po sa pamilya ni Direk Carlo J. Caparas. We lost another institution in the industry. At sana bigyan siya ng pagkilala kahit papano sa lahat ng mga ginawa niyang obra, mapa-comics, mapa-telebisyon, mapa-pelikula. Iyan ang bahagi ng pahayag ni Congresswoman Lani Mercado. Mamayang alas 12 ng tanghali ay buksan na ang burol ni Direk Carlo Caparas sa may Golden Haven Memorial Chapel sa Las Piñas. Wala pa silang in-announce kung kailan ang libing. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Bueno, tayo po'y magpapaalam na. Yan po ang mga kabuang balitang itinampok sa Magandang Umaga, Pilipinas. Maya-maya po i-update natin yung mga lugar na walang pasok. Standby lang sa inyo pong pakikinig dito sa DZRH. Sa pangalan po muli ni Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes para sa Magandang Umaga, Pilipinas.